Hapon ng Mayo, 18-17. Sa himpilan ng pulisya ng Barangay Pinagpala, Bayan ng San Juan, Probinsya ng Batangas. Tumanggap sila ng ulat tungkol sa isang nawawalang tao. Ang nag-ulat ay si Aling Lita, isang dalaga na nagpunta upang ipaalam na ang kanyang kasama sa boarding house. Si Ginang Sara Cortez, 20 taong gulang, tubong Mindoro, ay hindi pa umuuwi sa loob ng 2 araw. Ayon sa paunang pahayag ni Aling Lita, si Ginang Sara ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang server sa paresan ng Tagumpay, isang kainan sa bayan. Huling nakita ni Aling Lita at ng kanilang mga kasama sa boarding house si Ginang Sara noong hapon ng Mayo 16 habang naghahanda si Ginang Sara para sa kanyang evening shift sa kainan. Simula noon, hindi na bumalik si Ginang Sara sa boarding house at ang kanyang cellphone ay palaging nakapatay kaya't hindi siya makontak. Nag-alala si Aling Lita na baka may nangyaring masama sa kanyang kaibigan. Matapos tanungin ang may-ari ng kainan na si Mang Tonyo at walang nakuhang resulta, nagpasya si Aling Lita na mag-ulat sa pulisya. Nang matukoy na ito ay isang kaso na kinasasangkutan ng isang tao mula sa ibang probinsya at isa pang kabataang babae. Mabilis na nagpadala ang pulisya ng Barangay Pinagpala ng mga opisyal sa paresan ng Tagumpay upang beripikahin ang impormasyon at direktang makipag-usap sa may-ari, si Mang Tonyo Alvarez, 28 taong gulang. Sa oras na dumating ang grupo, normal pa rin ang operasyon ng paresan ng Tagumpay at medyo marami ang customer. Nang ipaalam ng mga opisyal ng pulisya ang pagkawala ni Ginang Sara Cortez, nagulat si Mang Tonyo. Kinumpirma niya na si Ginang Sara ay empleyado ng kainan. Tungkol sa gabi ng Mayo 16, sinabi ni Mang Tonyo na normal pa ring nagtatrabaho si Ginang Sara hanggang sa magsara ang kainan bandang alas 11 ng gabi. Matapos tumulong sa paglilinis, binayaran ni Mang Tonyo ang lingguhang sahod ni Ginang Sara at umalis agad siya pagkatapos noon. Iginiit ni Mang Tonyo na mag-isa umalis si Ginang Sara sa kainan at walang anumang kakaibang pag-uugali. Nagbigay pa siya ng hula na maaaring sumama si Ginang Sara sa kanyang kasintahan o umuwi ng biglaan sa probinsya nang hindi nagpapaalam sa kanyang mga kaibigan. Napansin ng mga opisyal ng pulisya na si Mang Tonyo ay kalmado, natural at kooperatibo. Ang operasyon ng kainan ay normal pa rin at walang anumang kahina-hinalang senyales. Mabilis ding naberipika ang impormasyon tungkol sa pamilya ni Mang Tonyo. Ang kanyang asawa, si Aling Beth Alvarez, ay kasalukuyang nagpapagaling matapos manganak sa kanilang panganay na anak at wala sa kainan sa panahong ito. Dahil sa tila makatwirang pahayag ng may-ari at walang nakitang anumang kakaibang senyales sa paunang investigasyon, naitala ng grupo ng pulisya ng barangay Pinagpala ang lahat ng impormasyon. Ang pagkawala ni Ginang Sara Cortez ay pansamantalang pinamahalaan ayon sa normal na proseso, kabilang ang pagsusuri ng mga relasyon, pakikipag-ugnayan sa pamilya ng biktima at pagpapadala ng anunsyo ng paghahanap sa mga kaugnay na unit. Wala pang sapat na batayan upang maghinala na ito ay isang kasong kriminal sa panahong ito. 3 araw matapos iulat ang pagkawala ng empleyadong si Ginang Sara Cortez, tila normal pa rin ang buhay sa bayan ng San Juan. Ito ay Mayo 19, 2010. Ang kaso ng pagkawala ng dalaga mula sa Mindoro matapos ang paunang beripikasyon na walang naging breakthrough ay pansamantalang inuri bilang for monitoring. Ang paresan ng Tagumpay ay abala pa rin sa mga customer tuwing hapon at si Mang Tonyo Alvarez, ang may-ari, ay masipag pa ring nagtatrabaho na may pamilyar na tahimik na mukha. Ang tabing na nagtatago sa krimen ay tila buo pa rin. Gayunpaman, inayos ng tadhana ang isang mapait na pagkakataon. Sa pribadong bahay ng mag-asawang Tonyo at Beth, si Aling Beth Alvarez, asawa ni Tonyo, ay nagpapagaling pa ring matapos manganak. Ang kanilang panganay na anak ay kararating lang matulog. Ang pakiramdam ng pagkakakulong matapos ang matagal na pananatili sa bahay, kasama ang pagkasabik sa trabaho at kuryosidad tungkol sa operasyon ng kainan, ang nagtulak kay Aling Beth na magsagawa ng isang sorpresang pagbisita. Gusto niyang dumaan sa kainan upang tingnan kung paano nakakaraos ang kanyang asawa, lalo na ngayong wala ang isang empleyado
at upang magdala rin ng pagkain para sa kanyang asawa. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na bumalik siya sa kainan simula ng manganak. Nang dumating si Aling Beth sa paresan ng tagumpay sa kalagitnaan ng hapon, medyo marami pa rin ang customer. Ang pamilyar na amoy ng pares ay kumalat. Nakita niya ang kanyang asawa na abala sa cashier, kaya't nagpa siya siyang dumiretso sa kusina sa loob upang ilagay ang pagkain at para makapagmasid din. Sa sandaling buksan niya ang kurtina at pumasok, isang kakaibang pakiramdam ang dumating. Ang pamilyar na kusina ay may kakaibang amoy ngayon. Isang malakas na amoy ng sariwang dugo na mas malakas pa sa normal na amoy ng sariwang karne, na hinaluan ng napakalakas at matalim na amoy ng bleach. Ang paglabas ng amoy ng bleach sa kalagitnaan ng oras ng negosyo ay nagpag-ulat kay Aling Beth at nagdulot ng kaunting pagdududa. Nakita niya si Tonyo na nakatayo sa pinakaloob na lugar ng paghahanda, nakatalikod at abala sa pagtadtad ng kung ano sa makapal na cutting board gamit ang malaking kutsilyo. Nang marinig ang mga yapak, nagulat si Tonyo at ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkalito at pagkadismaya nang makita ang kanyang asawa. Nagmamadali siyang ibinaba ang kutsilyo. Ginamit ang kanyang katawan upang takpan ang cutting board at nagsalita ng iritado. At hindi pangkaraniwan, pinauwi ang kanyang asawa upang alagaan ang kanilang anak. Sinabing mabaho at marumi ang lugar. Habang nagsasalita, lumapit siya. Sinisikap na dahan-dahang itulak si Aling Beth palabas ng kusina. Ang kanyang pagkalito at halatang pagpigil ay nagpatindi sa pagdududa ni Aling Beth. Sa sandaling iyon, tinawag ng isang empleyado si Tonyo upang kumuha ng mas maraming sabaw ng pares. Ginamit ni Aling Beth ang maikling sandali na nakatalikod si Tonyo. Mabilis na tumingin ang kanyang mga mata sa kahina-hinalang lugar ng paghahanda at tila huminto ang kanyang puso. Namutla ang kanyang mga mata nang makita ang isang itim na plastic trash bag na nakatapon sa isang sulok sa likod ng malaking ice chest. Nakabukas ang bibig ng bag at nakita ang bahagi ng pamilyar na green uniform ng empleyado at mas nakakakilabot. Nakasilip sa pagitan ng mga kulubot ng tela ang isang asul na butterfly-shaped hair clip, ang hindi pinaghihiwalay na gamit ni Sara Cortez. Kasabay nito, hindi sinasadyang napatingin si Aling Beth sa cutting board na gawa sa kahoy sa stainless steel table kung saan katatapos lang magtadtad ni Tonyo. Maingat niyang tiningnan ang tumpok ng maitim na pulang minced meat at pagkatapos ay isang pakiramdam ng pagduduwal ang sumalampak sa kanya. Nakita siya ng maraming maliliit, malabo, kalahating buwan na puting piraso na halo sa karne na pinaghihinala ang ground goat meat. Magkapareho ang mga ito sa mga piraso ng kuko ng tao. Tila nanigas ang buong katawan ni Aling Beth, ang malakas na amoy ng dugo, ang amoy ng bleach, ang uniform at hair clip ng nawawalang tao sa trash bag at ang mga piraso na pinaghihinala ang kuko ng tao na halo sa karne. Lahat ng nakakakilabot na detalye ay biglang nagkonekta na bumuo ng isang nakakatakot na katotohanan na hindi kapanipaniwala. Gumapang siya paatras ng paunti-unti, ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki na may matinding takot. Nang ibalik ni Mang Tonyo ang picture ng sabaw sa empleyado, tumalikod siya at nakita ang namumutla at natulalang mukha ng kanyang asawa. Alam niya na nabunyag na ang lahat at nagbago ang kulay ng kanyang mukha at ang gulat at pagiging salbahe ay kitang-kita. Ibinato niya ang kutsilyo sa sahig. Mabilis na lumapit sa kanyang asawa at sumigaw. Tinatanong kung ano ang nakita niya. Bago pa makapag-react si Aling Beth, mahigpit nang tinakpan ni Tonyo ang bibig ng kanyang asawa at sa kabilang kamay ay hinigpitan ang braso niya. Sinisikap na hilahin siya sa loob at binalaan siya. Ngunit sa matinding gulat, ang instinct ng pagpapatuloy ng buhay ang nanaig. Nakakagat ng napakalakas si Aling Beth sa kamay na nakatakip sa kanyang bibig. Sumigaw si Tonyo sa sakit at napilitang bitawan siya. Sa pagkuha ng pagkakataon, kumawala si Aling Beth. Tumalikod at tumakbo palabas patungo sa abalang dining area. Tumakbo siya ng buong bilis habang sumisigaw ng napakalakas, "May pumatay! May pumatay! Pinatay ni Tonyo ang isang tao!
Tulungan ninyo ako! Tulungan ninyo ako, mga kababayan! Ang nakakasakit na sigaw ni Aling Beth ay umalingaw-ngaw sa buong kainan. Ang lahat ng aktibidad ay agad na huminto at ang mga customer at empleyado ay natulala. Nakita ni Mang Tonyo na nakatakas at sumisigaw ang kanyang asawa at namutla ang kanyang mukha at baliw rin siyang tumakbo palabas ng kusina upang habulin siya. Naganap ang isang magulong eksena at ang mga customer ay natakot at tumakbo ng magulo. Sa matinding takot, hindi naglakas loob si Aling Beth na huminto at tumakbo ng diretso patungo sa himpilan ng pulisya ng San Juan na malapit lang. Patuloy na sumisigaw at inilalantad ang nakakakilabot na krimen ng kanyang asawa. Ang nakakasakit na sigaw ni Aling Beth Alvarez na inilalantad ang kanyang sariling asawa bilang mamamatay tao na umalingaw-ngaw sa mga lansangan ng bayan ng San Juan noong hapon ng Mayo 19, 2010 ay hindi lamang nagdulot ng gulo sa buong lugar, kundi nagsilbi ring pinaka-emergency na alarma sa pulisya. Tumakbo ng buong bilis mula sa paresan ng tagumpay sa matinding gulat, dumiretso si Aling Beth sa himpilan ng pulisya ng San Juan na hindi kalayuan. Sa sandaling makapasok sa gate, halos bumagsak siya at nakapagpahayag lamang ng nauutal-utal ng nakakakilabot na pangyayari na kanyang nasaksihan sa kusina ng kainan sa mga pulis na naka-duty. Ang paunang pahayag ni Aling Beth, kahit naputol-putol dahil sa takot at pag-iyak, ay naglalaman ng napakakilabot at detalyadong impormasyon. Naghinala siyang pinatay ng kanyang asawa, si Mang Tonyo Alvarez, ang empleyado na si Ginang Sara Cortez, ang naiulat na nawawala 3 araw na ang nakalipas. Nakita siya ng malakas na amoy ng dugo at kakaibang amoy ng bleach sa kusina, ang pagkalito at pagpigil ni Tonyo at lalo na ang kanyang personal na nakita, ang itim na plastic bag na naglalaman ng uniform at ang kakaibang hair clip ni Sara, kasama ang kahinahinalang maliliit na piraso na pinaghihinala ang kuko ng tao na halo sa minced meat sa cutting board. Ang napakaseryosong impormasyon ng paglalantad ng krimen na nagmula pa sa mismong asawa ng suspect ay agad na inilagay ng command group ng pulisya ng San Juan sa pinakamataas na prioridad. Nang matukoy na ito, ay maaaring isang kaso ng pagpatay na may matinding at brutal na pagtatago ng bangkay, agad na ipinadala ang order para sa mobilisasyon ng puwersa. Sa loob lamang ng wala pang 15 minuto matapos dumating si Aling Beth upang magulat, isang malaking puwersa na binubuo ng criminal investigators, SWAT, kasama ang isang elite team ng forensic at medical experts mula sa pulisya ng bayan at probinsya ng Batangas ay dumating sa parisan ng Tagumpay. Nang dumating ang puwersa ng pulisya, makikita pa rin ang bakas ng kaguluhan sa paresa ng Tagumpay matapos ang pagtakbo ng mga customer at empleyado. Ang mga mesa at upuan ay nakakalat at ang mga pinggan at kubyertos ay nakakalat sa maruming sahig. Si Mang Tonyo Alvarez, ang may-ari, ay hindi na kayang panatilihin ang kanyang tahimik at kalmadong pag-uugali. Nasa kusina siya. Ang kanyang mukha ay namutla na parang dahon ng saging at ang kanyang mga kamay at paa ay magulo. Tila sinisikap na linisin at itago ang mga natitirang bakas ng krimen matapos makatakas ang kanyang asawa. Lubos siyang nagulat at natulala sa napakabilis at malaking bilang ng puwersa ng pulisya na dumating. Sa likod ng kanyang kanang kamay ay makikita pa rin ang malalim na marka ng kagat na dumudugo, isang hindi mapagkakailaang bakas mula sa pagtatanggol sa sarili ni Aling Beth. Nang makita ang mga pulis na armado ng buo na pumapasok at pumapalibot sa kusina, alam ni Tonyo na tapos na ang lahat ng pag-asa na makatakas o makatago. Nanigas siya sa gitna ng mabaho at magulong kusina, hawak pa rin ang kutsilyo sa kanyang kamay bilang reaksyon. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding gulat at desperasyon. Hindi na kailangan ng maraming lakas o oras upang kumbinsihin. Mabilis na lumapit ang mga criminal investigators, propesyonal na kinontrol siya, kinuha ang kutsilyo mula sa kanyang kamay at isinagawa ang agarang pag-aresto kay Mang Tonyo Alvarez sa hinalang pagpatay. Hindi siya nagpakita ng anumang pagtutol at nauutal lamang siya ng walang kabuluhang salita. Ang kanyang mga mata ay blanko at lubos na nawala ng pag-asa sa mapait na katotohanan.
Agad matapos makontrol at madala ang pangunahing suspek na si Mang Tonyo Alvarez sa himpilan ng pulisya ng San Juan para sa pagkuha ng pahayag, mabilis, komprehensibo at lubos na masusi ang pagpapatupad ng crime scene investigation. Ang buong lugar ng parisan ng tagumpay, mula sa dining area sa labas hanggang sa kusina sa loob at maging ang maliit na backyard, ay lubos na sinarhan gamit ang dilaw na security tape. Ang mga forensic experts at medical examiners na nakasuot ng mga espesyal na protective suits mula ulo hanggang paa, nakagwantes at nakamaskara ay nagsimulang magtrabaho sa ilalim ng direktang pangangasiwa ng pinuno ng Criminal Investigation and Detection Group ng Pulisya ng Batangas. Ang kusina sa loob, kung saan nakita ni Aling Beth ang nakakakilabot na mga natuklasan at kung saan din inaresto si Tonyo, ay mabilis na kinilala bilang ang pangunahing crime scene, ang sentro ng investigasyon. Ang tanawin sa loob ng maliit, basa at puno ng usok at grasa na kusina ay isang tunay na bangungot para sa sinumang makasaksi, kahit na sa mga may karanasan na sa pagharap sa pinakabrutal na kaso ng pagpatay. Hindi na ito simpleng kusina lamang na naghahanda ng pagkain para sa mga customer, kundi tila isang bahay katayan ng tao, isang tunay na impyerno sa lupa kung saan naganap ang krimen at kabrutalan. Ang matindi at mabahong amoy ay bumalot sa buong masikip na espasyo. Ito ay isang nakakatakot na pinaghalong amoy na pinagsama ang kakaibang amoy ng nabubulok na dugo at karne, ang matalim at hindi kaaya-ayang amoy ng bleach na ginamit ng salarin upang subukang burahin ang mga bakas, at maging ang amoy ng mga pampalasa ng pares, tanglad, sili, bawang, 5-spice powder at mga halamang gamot na naroon pa rin sa hangin. Ang kakaibang kombinasyong ito ay lumikha ng isang makapal at nakasasakal na kapaligiran na nagdulot ng paghihirap sa paghinga at pagduduwal maging sa mga pinakabihasang investigador. Nagsimula ang investigasyon sa pagkolekta at pagtatala ng lahat ng current state ng kusina. Ginamit ng mga forensic experts ang mga espesyal na kamera at video recorders upang kunan ng larawan at video ang bawat detalye mula sa posisyon ng mga gamit at kagamitan sa kusina hanggang sa mga mantsa. Pinaghihinala ang dugo sa sahig, dingding, kisame at iba pang surfaces. Isinagawa rin ang detalyadong pagsukat at pagguhit ng crime scene sketch. Nakatuon ang investigasyon sa paghahanap ng mga bakas ng dugo at iba pang biological evidence. Bagamat sinikap ni Mang Tonyo Alvarez na linisin at hugasan nang maingat ang sahig, dingding at iba pang surfaces ng kusina gamit ang malakas na bleach, ang brutal na krimen ay hindi kailanman ganap na nabubura ang mga bakas nito. Sa ilalim ng ilaw ng mga espesyal na high-intensity lamps at lalo na nang gamitin ng mga experts ang kemikal na luminol sa mga pinaghihinalaang surfaces sa mahinang ilaw, ang nakakakilabot na katotohanan ay lumabas ng malinaw, maraming bakas ng dugo. Mula sa malalaking marka na lubos na lumabo dahil sa matinding paglilinis hanggang sa libu-libong maliliit na splatters na mahirap makita ng mata, ang umilaw sa isang kakaibang asul na kulay. Ang dugo ay naroroon sa bawat sulok ng kusina. Kumalat sa luma at grimy na tiled floor, tumalsik sa mga dingding na itim sa usok at grasa, dumikit sa ilalim ng malamig na stainless steel preparation table, at maging sa mababang tin roof sa itaas ng lugar ng cutting board. Ang napakalaking dami at malawak na pagkalat ng mga splatter ng dugo ay nagpapahiwatig ng isang lubos na marahas na pag-atake na naganap mismo sa lugar ng paghahanda. Ang biktima ay brutal na pinatay ng salarin na nagdulot ng matinding pagdurugo. Agad na maingat na kinolekta ng mga forensic examiners ang pinaghihinalaang mga blood samples gamit ang mga espesyal na cotton swabs at sinelyuhan sa mga hiwalay na test tubes upang ipadala para sa DNA analysis upang matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima. Susunod, ang atensyon ng investigation team ay nakatuon sa mga lalagyan at kagamitan sa paghahanda ng pagkain sa kusina, lalo na ang malalaking asul na plastic containers na karaniwang ginagamit ng kainan upang maglagay ng manipis na hiniwang karne at pampalasa ng pares, handa na para ihain sa mga customer. Sa labas, ang mga lalagyan ng karne
ay mukhang normal at naglalabas pa rin ng kaaya-ayang amoy ng giniling na tanglad, hiniwang sili, dinurog na bawang at iba pang kakaibang pampalasa. Ngunit nang maingat na gamitin ng mga forensic experts ang 2 layers ng makapal na rubber gloves at mga sterile medical forceps upang dahan-dahang haluin ang manipis na hiniwang karne sa ibabaw, isang nakakatakot at kasuklam-suklam na katotohanan ang nabunyag. Kinumpirma nito ang nakakakilabot na nakita ni Aling Beth kanina. Halo sa manipis at pantay na hiniwang maitim na pulang karne ng pares, na maingat ng nilagyan ng pampalasa ay iba pang piraso ng karne na may lubos na kakaibang kulay at texture. Ang mga ito ay mas mapusyaw na pink, mas malinaw, at ang texture ng karne ay mas pinong at malinaw na hindi karne ng pares o anumang uri ng karne ng hayop. Ito ay karne ng tao. Si Mang Tonyo Alvarez, sa kanyang kabaliwan at kawalan ng pagkatao matapos pumatay, ay talagang nagsagawa ng isang hindi maiisip na brutal na kilos. Kinuha niya ang malambot na bahagi ng karne ng biktima, si Ginang Sara Cortez. Hiniwa ito ng maliliit at inihalo sa mga lalagyan ng karne ng pares na nilagyan ng pampalasa na may maitim na layunin na gamitin ang kanyang walang malay na mga customer bilang kasangkapan upang itago ang kasuklam-suklam na krimen na ito. Ang nakakakilabot na pagtuklas na ito ay nagpatulala sa lahat ng naroroon sa crime scene, maging sa mga pinakabihasang investigador at nagdulot ng matinding galit at pagkagimbal. Ang mga espesyal na lalagyan ng karne ay agad na sinelyuhan sa lugar upang magamit sa detalyadong pagsusuri sa hinaharap. Hindi pa rin natatapos ang kabrutalan ng salarin. Sinuri ng investigation team ang malaking pang-industriya na meat grinder, isang espesyal na high-power grinder na karaniwang ginagamit ng mga kainan upang gilingin ang mga buto o karne para sa iba't ibang putahe. Sa labas, ang meat grinder ay tila maingat na nilinis ni Tonyo, wala nang makikitang dugo o piraso ng karne. Gayunpaman, sa kanilang karanasan sa pagharap sa mga katulad na kaso, hindi pinalampas ng mga forensic experts ang kahina-hinalang detalye na ito. Maingat nilang tinanggal ang mga pangunahing bahagi ng makina, lalo na ang grinding chamber, ang matalim na stainless steel blades at ang panloob na metal shaft. At tulad ng inaasahan, kahit na hinugasan ito ng tubig at marahil ay ng bleach, sa loob ng maliliit na puwang at mga joints ng mga blades at shaft, nakakita pa rin sila ng maraming natitirang organic fragments na nakakabit. Sa ilalim ng mga espesyal na magnifying glass, kinilala ang mga ito bilang maliliit na piraso ng pulverized tissue, maliliit na puting tendons, at maging maliliit na puting piraso ng buto. Lahat ng ito ay hindi mapagkakaila ang bakas na ginamit ng salarin ang pang-industriya na meat grinder upang iproseso ang bahagi ng bangkay ng biktima. Marahil ay ang mga piraso ng karne, balat, tendons o maliliit na buto na mahirap itago sa ibang paraan. Sa pagsusuri sa tanging drainage system sa loob ng masikip na kusina, natuklasan ng mga investigador na ang cast iron drain cover sa sahig ay abnormal na barado at ang tubig ay hindi umaagos. Nang tawagin ng mga environmental sanitation workers upang linisin ang barado sa ilalim ng pangangasiwa ng pulisya, kinuha nila mula sa tubo ang isang makapal at malapot na mas na naglalabas ng hindi maipaliwanag na matindi at mabahong amoy. Sa loob ng waste matter, kasama ang matigas na mantika at ordinaryong organic food waste, ay isang malaking dami ng mahabang itim na buhok na tumutugma sa mga katangian ng buhok ni Ginang Sara Cortez. Maraming maliliit na piraso ng balat ng tao ang nagsimula ng mabulok, at hindi mabilang na maliliit na buto ang nagiling na halos hindi na makilala. Malinaw na matapos gilingin ang mas mahirap itago na bahagi ng bangkay gamit ang meat grinder, direktang itinapon ni Tonyo ang nakakakilabot na pinaghalong iyon sa drainage opening. Umaasa, natatangayin ng wastewater ang lahat ng bakas ng krimen palayo sa pinangyarihan. Ngunit hindi niya inakala na ang kilos na iyon ay hindi sinasadyang lilikha ng isa pang hindi mapagkakailang ebidensya nang ang makapal na organic waste matter ay bumara sa tubo at natuklasan ang itim na plastic bag na kinakita ni Aling Beth sa matinding gulat kanina ay mabilis ding natuklasan sa crime scene.
Nakahiga pa rin ito sa madilim na sulok sa likod ng malaking asul na plastic ice chest. Sa loob ng bag ay ang luma at faded green uniform ng empleyado na puno ng tuyong dugo na naging maitim na kayumanggi at iba pang mga mantsa. Kasama ng uniform ay iba pang personal na gamit ng biktima. Ang pamilyar na asul na butterfly-shaped hair clip at pinakamahalaga, ang luma at medyo gusot na ID card ngunit malinaw pa rin ang litrato at mga pangunahing personal na impormasyon na may pangalang Sara Cortez, ipinanganak noong 1991 at tubong probinsya ng Mindoro. Ang pagkakakilanlan ng biktima sa kasong ito ay opisyal nang nakumpirma, wala ng pagdududa. Sa wakas, ang nakakakilabot na crime scene investigation ay umabot sa cold storage area at ang malaking pang-industriya na freezer kung saan karaniwang ginagamit ng kainan upang mag-imbak ng malaking dami ng frozen food tulad ng buong pares ng kambing, mga buto at laman. At dito, nakatago sa pagitan ng maitim na pulang frozen meat at mga puting buto na ginagamit sa sabaw ng pares, natuklasan ng mga investigador ang natitirang bahagi at ito rin ang pinaka-nakakakilabot at nakakagulat na bahagi ng bangkay ni Ginang Sara Cortez. Nakabalot ng basta-basta sa maraming manipis na itim na plastic bags ay ang mga bahagi ng bangkay na hindi madaling maitago sa pamamagitan ng paggiling o paghahalo sa karne ng pares. Ito ang ulo ng biktima, si Ginang Sara Cortez. Ang mukha na dating bata at maganda ay nabaluktot na ngayon. Natulala sa isang malupit na kamatayan. Ang mahaba at itim na buhok ay namantsahan ng dugo at frozen fluids. Kasama rin ang dalawang maliliit na kamay at dalawang maliliit na paa na brutal na pinutol mula sa katawan. Malinaw na isinagawa ng salarin na si Mang Tonyo Alvarez ang dismemberment ng biktima ng sistematiko matapos ang krimen na nagtago ng mga bahagi ng bangkay na pinakamahirap iproseso sa freezer na ito. Marahil ay may layunin na humanap ng paraan upang itapon ang mga ito sa isang malayo at lihim na lugar sa isang angkop na oras sa hinaharap. Kapag humupa na ang lahat at wala nang nagbibigay pansin, ngunit hindi niya nagawa ang kanyang balak bago pa mabunyag ang krimen ng kanyang sariling asawa. Ang crime scene investigation na tumagal ng maraming oras sa paresan ng tagumpay ay sa wakas natapos. Nag-iwan ito ng isang nakakatakot na tanawin. At hindi na mas nakakakilabot na ebidensya ng isang brutal na krimen na lumampas sa lahat ng hangganan ng pagkatao. Hindi lamang pinatay ni Mang Tonyo Alvarez ang isang tao, kundi isinagawa rin niya ang dismemberment ng biktima ng sistematiko. Hinalo ang karne ng tao sa karne ng pares upang ibenta sa mga kostumer ng paresan, upang itago ang mga natitirang bahagi ng bangkay sa freezer sa pagitan ng iba pang pagkain. Ang kanyang pag-uugali ay hindi na pag-uugali ng isang tao, kundi pag-uugali ng isang tunay na demonyo na nagkukubli sa balat ng tao. Ngayon, ang agarang tanong para sa Special Investigation Unit ay kung ano ang motibo na nagtulak sa isang may-ari ng kainan na tila normal na maging isang malupit at baliw na butcher. Ang pahayag mismo ng salarin sa investigating agency ang magiging huling at pinakamahalagang piraso ng palaisipan upang makumpleto ang nakakakilabot na larawan ng krimen na ito. Matapos ang nakakakilabot na crime scene investigation sa paresan ng tagumpay na may hindi mapagkakaila at nakakakilabot na physical evidence ng pagpatay, pagdismemberment at pagtatago ng bangkay ng biktima na si Ginang Sara Cortez, ang focus ng Special Investigation Unit ng Pulisya ng Batangas at Pulisya ng San Juan ay lumipat sa yugto ng pagtatanong at paglilinaw ng motibo at detalyadong pangyayari ng kaso mula sa salarin na kararating palang arestuhin. Si Mang Tonyo Alvarez, ang 35 taong gulang na may-ari ng kainan, matapos makontrol on the spot sa estado ng gulat at may marka pa ng kagat ng ngipin ng kanyang asawa sa kanyang kamay, ay mabilis na dinala sa himpilan ng Criminal Investigation and Detection Group ng Pulisya ng Batangas para sa pagkuha ng pahayag. Sa simula, sa harap ng mga investigador sa malamig na silid ng pagtatanong, lubos siyang nalulumbay. Ngunit sinikap pa rin niyang panatilihin ang isang tahimik at matigas na pag-uugali. Inamin lamang niya
na nagkaroon ng altercation at pagtatalo sa empleyadong si Ginang Sara Cortez noong gabi ng Mayo 16 matapos magsara ang kainan. Gayunpaman, mariin niyang itinanggi ang sinadya niyang pagpatay. Sinikap niyang bumuo ng ibang kwento na habang nag-aaway sila tungkol sa pera dahil sa bastos na pag-uugali ni Sara at inatake muna siya sa pagtatanggol sa sarili, ay hindi niya sinasadyang naitulak ng malakas si Sara na nagdulot ng pagbagsak niya at pagtama ng kanyang ulo sa gilid ng kalan na nagresulta sa kanyang pagkawala ng malay at hindi sinasadyang pagkamatay. Sinabi niya na dahil sa matinding gulat sa biglaang pagkamatay na iyon, natakot siyang masangkot, natakot na makaapekto sa kanyang pamilya at negosyo, kaya't naisipan niyang itago ang bangkay ng labis sa matinding pagkalito. Umaasa siya na ang pag-amin sa bahagi ng katotohanan ay maaaring ilihis ang kaso patungo sa isang aksidenteng pagkamatay dahil sa labis na pagtatanggol sa sarili at pagdagdag lamang ng krimen ng paglabag sa bangkay na maaaring makatulong sa kanya na makatakas sa pinakamahigpit na parusa ng batas. Gayunpaman, ang pabaya at puno ng butas na kwento ni Mang Tonyo Alvarez ay mabilis na nabunyag ng mga bihasang investigador. Hindi sila nagtagal upang ituro ang mga nakamamatay at hindi maipaliwanag na mga kontradiksyon sa kanyang paunang pahayag. Ang resulta ng paunang autopsy sa crime scene, bagamat wala pang opisyal na konklusyon sa dissection, ay nagpakita na ang sugat sa ulo ng biktima ay sanhi ng napakalakas na puwersa mula sa isang blunt object na nakatuon sa batok o tuktok ng ulo, na lubos na hindi naaayon sa isang simpleng pagkahulog dahil sa pagtulak. Ang sugat na ito ay may nakamamatay na katangian na nagpapakita ng malinaw na layunin ng pagpatay sa halip na isang hindi sinasadyang kahihinatnan. Bukod dito, ang kilos ng pagtatago ng bangkay sa isang napakabrutal, sistematiko at tumagal ng maraming oras, kabilang ang masusing pagdismemberment, paghihiwa ng karne, paggiling ng buto, paghahalo ng karne ng tao at karne ng pares, at pagtatago ng mga natitirang bahagi sa freezer, ay hindi maaaring biglaan na kilos ng isang tao na lubos na natatakot at nalilito. Nagpakita ito ng isang nakakapanindig balahibong pagiging kalmado, isang demonyong pagpaplano, isang kawalan ng emosyon, at isang matinding sakit na mentality na lubos na hindi katulad ng normal na reaksyon ng isang tao na hindi sinasadyang nagdulot ng pagpatay. Bukod sa mga kontradiksyon sa crime scene evidence at forensic findings, ang pahayag ni Aling Beth Alvarez, asawa ni Tonyo, na puno ng luha ngunit puno rin ng paninindigan na siya mismo ang nakatuklas ng mga unang senyales ng insidente at buong tapang na nagulat sa pulisya, ay nagbigay ng napakahalagang paunang detalye tungkol sa posibleng motibo sa likod ng brutal na kilos ni Mang Tonyo Alvarez. Si Aling Beth, bagamat lubos na nalulungkot, nalulumbay at nandidiri ng malaman ang nakakakilabot na katotohanan tungkol sa kanyang asawa, ngunit sa kanyang pagnanais na makamit ang katarungan para sa kawawang si Ginang Sara Cortez at upang palayain din ang kanyang konsensya, ay nagbigay ng napakalinaw at detalyadong pahayag sa mga investigador tungkol sa kanyang mga hinala na may kinalaman sa ilegal na relasyon ng kanyang asawa at ng dalaga. Ikinuwento ni Aling Beth na nagsimula na siyang makaramdam ng kakaiba sa relasyon ni Tonyo at Sara ilang buwan na ang nakalipas, lalo na sa panahon ng kanyang huling mga buwan ng pagbubuntis at matapos manganak kung kailan kailangan niyang manatili sa bahay. Napansin niya ang malinaw na pagbabago sa pag-uugali ng kanyang asawa. Si Tonyo ay naging mas iritado, mas mainisin sa kanyang asawa. Madalas siyang magdahilan na abala sa negosyo upang manatili sa kainan ng gabing-gabi, bihira nang umuwi para kumain, at naging malamig at mas kaunti ang pagmamalasakit sa kanyang asawa at anak kesa dati. Kasabay nito, nakarinig din siya ng mga bulong-bulungan mula sa ibang mga empleyado sa kainan at mga kapitbahay tungkol sa tila paboritismo ni Tonyo at hindi pangkaraniwang pag-aalaga sa bagong magandang empleyado na si Ginang Sara Cortez. Mayroon pang mga nagpapahiwatig na madalas silang magkasama ng palihim at kahina-hinala. Sa simula,
Sinikap ni Aling Beth na baliwalain ang mga pagdududa na iyon at sinikap na magtiwala sa kanyang asawa. Ngunit ang lalong lumilinaw na pagbabago sa pag-uugali ni Tonyo kasama ang sensitibong instinct ng isang babae ay hindi niya maiwasang magduda. Ang pahayag ni Aling Beth, bagamat sa simula ay limitado lamang sa pagdududa tungkol sa ilegal na relasyon, ay nagbigay ng napakahalagang direksyon sa investigasyon. Isang napakalaking posibleng motibo na maaaring humantong sa kriminal na kilos ni Mang Tonyo Alvarez love triangle o pagtatalo sa pag-ibig. Sa mga paunang forensic evidence na hindi mapagkakaila tungkol sa sanhi ng pagkamatay tinamaan sa ulo ng blunt object, hindi dahil sa pagkahulog ang matatalim na pagsusuri sa kawalan ng katwiran at kabrutalan sa kilos ng pagtatago ng bangkay at lalo na ng simulan ng mga investigador batay sa pahayag ni Aling Beth na suriin ng malalim ang ilegal na relasyon sa pagitan ni Tonyo at ng biktima na si Ginang Sara Cortez. Ang huling pader ng psychological defense ni Mang Tonyo Alvarez ay lubos na bumagsak. Hindi na siya makapagdahilan, makapagpaliwanag o makapagbasura ng sisihin sa sitwasyon. Alam niya na ang lahat ng kanyang mga kasalanan mula sa lihim na relasyon hanggang sa brutal na pagpatay ay nabunyag na. Sa isang matinding pagtatanong na tumagal hanggang sa hating gabi, sa ilalim ng presyon ng matitibay na ebidensya at matatalim na interrogation techniques, sa wakas ay yumukod si Mang Tonyo Alvarez at inamin ang lahat ng kanyang motibo at kriminal na kilos. Ang pag-amin ni Tonyo, bagamat isinaysay ng putol-putol na may halo ng malalim na paghinga at hindi makontrol na panginginig, ay detalyado at buong muling bumuo ng nakakakilabot na larawan ng nangyari sa paresan ng Tagumpay noong gabing iyon ng Mayo 6, 2010. Ang motibo ng krimen, tulad ng tinukoy ng Special Investigation Unit at inilabas ng pahayag ni Aling Beth, ay nagmula sa lihim at ilegal na relasyon sa pagitan ni Mang Tonyo Alvarez at ng kanyang empleyado na si Ginang Sara Cortez. Inamin niya na nagsimula ang mali at ilegal na relasyon na ito. Ilang buwan na ang nakalipas, ginagamit ang mga oras na kaunti ang customer sa kainan o matapos ang trabaho. Ang pagiging malapit sa araw-araw na trabaho, kasama ang kabataan, ganda, at pagiging masigla ng dalaga mula sa Mindoro, ang nagpatulak sa 38 taong gulang na lalaki, kahit na may asawa at anak, na hindi makontrol ang kanyang pagnanasa. Lalo na sa panahon na ang kanyang asawa, si Aling Beth, ay lubos na nagbubuntis sa kanyang huling mga buwan at pagkatapos ay nagpapagaling matapos manganak sa kanilang panganay na anak. Ang ilegal na relasyon sa pagitan ni Tonyo at Sara ay lalong lumalim at naging mas hayag sa loob ng kainan. Naramdaman niyang pinabayaan siya at nagugutom sa sexual needs nang hindi makasagot ang kanyang asawa, kaya't humanap siya ng kapalit at relief sa dalaga. Ang lahat ay nagsimulang maging komplikado at trahedya nang matuklasan ni Ginang Sara Cortez na buntis siya. Ang sanggol sa kanyang sinapupunan, ang resulta ng lihim na relasyon sa kanyang amo na si Mang Tonyo Alvarez. Sa simula, marahil ay nataranta at natakot din si Sara, ngunit sa isip ng isang dalaga na nagkamali at may dala ng dugo ng lalaking minamahal niya, nagsimula si Sara na umasa sa isang opisyal na pagkakakilanlan. Hindi na niya tinanggap ang pagiging lihim na kasintahan. Nagsimula siyang humingi at unti-unting pinilit si Mang Tonyo Alvarez na akuin ang responsibilidad sa sanggol at sa kanilang kinabukasan. Patuloy na hinihingi ni Sara na mabilis na diborsyohin ni Tonyo ang kanyang asawa na nagpapagaling pa lamang, si Aling Beth, upang makapagpakasal sila ng legal para sa kanilang magiging anak na magkaroon ng lehitimong ama. Ang hinihingi ni Sara ay nagtulak kay Mang Tonyo Alvarez sa isang napakahirap at walang labas na sitwasyon. Bagamat may damdamin siya sa magandang dalaga, wala naman siyang balak na iwanan ang kanyang masipag na asawa at ang kanyang bagong silang na anak. Mahal pa rin niya ang kanyang asawa at anak, at mahalaga pa rin sa kanya ang kanyang pamilya. Bukod dito, ang paghihiwalay kay Aling Beth sa panahong ito ay hindi lamang magdudulot ng pagkasira sa emosyonal at panlipunang pagbatikos, kundi magdudulot din ng malaking problema sa usapin ng ari-arian. Ang paresan ng Tagumpay at ang buong kasalukuyang negosyo ay pinagsamahan nilang mag-asawa.
Kung maghihiwalay sila, natatakot siyang kailangan niyang hatiin ang ari-arian sa kanyang asawa. Ito ay hindi katanggap-tanggap para sa isang taong gustong magkaroon ng asawa at kabit at sakim sa materyal na bagay tulad ni Tonyo. Ang kontradiksyon sa pagitan ng lumalaking presyon mula sa buntis na kabit na patuloy na humihingi ng opisyal na pagkakakilanlan at nagbabanta na palakihin ang isyu kung hindi matugunan at ang pagkakabit sa pamilya, mga anak at ari-arian sa kanyang legal na asawa ang nagtulak kay Mang Tonyo Alvarez sa matinding tensyon at kawalan ng pag-asa. Hindi siya makahanap ng anumang makatwirang solusyon sa gulo na siya mismo ang lumikha. At ang rurok ng kontradiksyon ay naganap mismo noong gabing iyon ng Mayo 16. Matapos magsara ang parisan ng tagumpay at matapos ang paglilinis at umalis na ang ibang mga empleyado. Si Tonyo at Sara na lamang ang natira tulad ng dati. Marahil ito ang kanilang pribadong oras na karaniwan nilang ginugugol pagkatapos ng trabaho. Ang pag-uusap tungkol sa kinabukasan, tungkol sa pagbubuntis, at ang hinihingi ni Sara na diborsyohin ang kanyang asawa ay muling nabuksan. Sa pagkakataong ito, ang pag-uusap ay hindi na simpleng pakiusap o banayad na pagpipilit. Naging desidido si Sara at medyo matalim ang kanyang pananalita. Nagbigay siya ng ultimatum. Hinihingi kay Tonyo na gumawa ng huling desisyon. Kung hindi, ay ilalantad niya ang kanilang relasyon at ang pagbubuntis sa asawa ni Tonyo at sa lahat. Nang masukol at nahaharap sa panganib na mawala ang lahat pamilya, kabit, dangal at ari-arian, hindi na napigil ni Mang Tonyo Alvarez ang kanyang sarili. Lumala ang pagtatalo. Sumiklab ang isang malaking pag-aaway sa loob ng masikip na kusina. Sa matinding galit at kawalan ng pag-asa, nang patuloy na pinilit ni Sara at nagbigay ng mga hamon, lubos na nawala ang katinuan ni Tonyo. At ang natira lamang ay ang bulag na galit at marahas na instinct. Nakita niya ang isang wooden pestle na ginagamit sa pagdurog ng yelo na nakalagay pa sa counter ng bar malapit. Nang walang isang segundo ng pag-iisip tungkol sa kahihinatnan, kinuha niya ang mabigat na pestle. Sinamantala ang sandali na hindi nakatingin si Sara o nakatalikod siya, ginamit niya ang buong lakas ng kanyang katawan at buong lakas na hinampas ng isang nakamamatay na palo sa batok ng dalaga. Ang palo ay napakalakas at biglaan, kaya't nakasigaw lamang si Ginang Sara Cortez ng mahina at pagkatapos ay bumagsak sa sahig ng kusina. Nawalan ng malay at halos agad na namatay dahil sa head trauma at spinal cord injury. Ang paunang pag-amin ni Mang Tonyo Alvarez tungkol sa motibo at kilos ng pagpatay ay naglinaw ng bahagi ng larawan ng krimen. Gayunpaman, ang pinaka-nakakakilabot na bahagi ang tungkol sa brutal na kilos ng pagtatago ng bangkay pagkatapos ay isang misteryo pa rin na kailangan pang linawin sa mga susunod na pagtatanong. Ang paunang pag-amin ni Mang Tonyo Alvarez tungkol sa pagpatay sa kanyang kabit na si Ginang Sara Cortez sa galit at kawalan ng pag-asa ay nagbunyag ng bahagi ng madilim na katotohanan sa likod ng misteryosong pagkawala. Gayunpaman, ang pagpatay na iyon ay simula pa lamang ng isang serye ng mga aksyon na mas brutal at mas walang awa na naganap pagkatapos. Sa himpilan ng investigasyon, matapos bumagsak ang psychological defense sa harap ng hindi mapagkakaila na ebidensya at bigat ng kasalanan, patuloy na inamin ni Mang Tonyo Alvarez ang mga detalye ng nakakakilabot na plano ng pagtatago ng bangkay na isinagawa niya sa buong gabing iyon. Ayon sa pahayag ni Tonyo, matapos ihampas ang mabigat na wooden pestle sa batok ni Ginang Sara Cortez na nagpatumba sa kanya sa sahig ng kusina, sa simula ay lubos siyang nataranta. Wala siyang balak na pumatay bago pa man. Ang kilos na iyon ay biglaan lamang sa bulag na galit ng masukol. Nang makita si Sara na tahimik na nakahiga at nagsimulang umagos ang dugo mula sa sugat sa batok, nanginginig siyang lumapit upang suriin. Ganap nang huminto ang paghinga ng dalaga at nakapatay siya ng tao. Ang mapait na katotohanan ay tila isang martilyo na direktang humampas sa kanyang isip. Binalot siya ng takot. Takot na matuklasan, takot na mahuli, takot na humarap sa kulungan at maging sa parusang kamatayan.
Takot na mawala ang lahat pamilya, asawa at anak, ang negosyo na kanyang pinaghirapan. Alam niya na hindi siya maaaring tumawag ng emergency o mag-ulat sa pulisya. Ang kilos na iyon ay nangangahulugan ng pag-amin sa krimen. Kailangan niyang itago ito, kailangan niyang mawala ang bangkay na ito. Ganap na mawala sa mundong ito na parang hindi kailanman nagkaroon si Ginang Sara Cortez o umalis ng mag-isa sa kung saan. Naglakad-lakad siya sa loob ng masikip at basa na kusina. Ang kanyang isip ay naguguluhan sa paghahanap ng isang solusyon, isang posible na paraan ng pagtatago. Tumingin siya sa paligid ng kusina, kung saan siya nagtatrabaho araw-araw, kung saan siya pamilyar sa bawat sulok, sa bawat kasangkapan. Dumaan ang kanyang mga mata sa matatalim na kutsilyo na ginagamit sa paghihiwa ng pares, ang makapal na cutting board na may bakas ng mantika, ang malalaking plastic containers na ginagamit sa pagmarinate ng manipis na hiniwang karne na may iba't ibang mabangong pampalasa, ang meat grinder na umuugong pa rin sa sulok ng kusina, at maging ang malaking kaldero ng pares na may halamang gamot na mainit pa rin sa kalan. At pagkatapos, sa pinakadesperado at nataranta niyang sandali, sa pagitan ng mga pamilyar na kagamitan sa pagtitinda ng pares, isang nakakakilabot na ideya, isang ideya na mas brutal at mas masama kaysa sa kanyang ginawang pagpatay, ang pumasok sa baliw na isip ng butcher na nagkukubli sa balat ng may-ari ng kainan. Isang ideya na nagmula sa kanyang araw-araw na trabaho, mula sa kanyang pagiging pamilyar sa paghihiwa ng karne, paghihiwalay ng buto, pagtadtad, paggiling ng karne ng hayop. Bakit kailangan pang dalhin ang bangkay sa malayo para maging komplikado at madaling matuklasan? Bakit hindi ito iproseso dito mismo, dito sa kusina na ito, gamit ang mga kagamitan at kasanayan na bihasa na siya sa loob ng maraming taon? Siya ang may-ari ng parisan. Araw-araw, hinihiwa niya ang karne ng pares, hinihiwalay ang buto ng pares, hinihiwa ang karne ng pares ng manipis at pinapagmarinate ito ng iba't ibang mabangong pampalasa tulad ng tanglad, sili, bawang, luya, 5-spice powder, at mga halamang gamot. Ang amoy ng pampalasa na iyon ay napakalakas na kayang takpan ang anumang matindi at hindi kaaya-ayang amoy ng sariwang karne. Kung ganoon, kung gagawin din niya ang parehong bagay sa bangkay na ito, paano? Kung kukunin niya ang karne, hiniwa ng manipis, at ihahalo sa mga lalagyan ng karne ng pares na nilagyan na ng pampalasa sa magkaparehong kulay pagkatapos ng pagmarinate, sa malakas na amoy ng pampalasa na nagtatago, mayroon bang sinumang customer na makakaiba kung alin ang karne ng pares at alin ang karne ng tao kapag isinawsaw sa kumukulong sabaw ng pares na mayaman sa lasa ng halamang gamot? Ang kasuklam-suklam na ideya na iyon ay parang isang lason na ahas na gumapang sa isip ni Tonyo na nawalan na ng katinuan at ganap na sinakop ang huling bahagi ng kanyang pagkatao. Nanginginig siya, ngunit hindi dahil sa takot sa kabrutalan ng kanyang sariling iniisip, kundi dahil sa isang masamang pagkasabik sa isang perpektong at natatanging plano ng pagtatago na kararating lamang. Hindi lamang niya itatago ang bangkay, gagawin niya itong isang hindi maihihiwalay na bahagi ng kanyang espesyal na pares. Gagamitin niya ang kanyang walang malay na mga customer, ang mga taong nagtitiwala pa rin sa kanyang kasanayan sa pagluluto, bilang kasangkapan upang tunawin ang nakakakilabot na krimen na ito. Wala nang ebidensya, wala nang bakas. Ganap na mawawala si Sara Cortez sa mundong ito, literal, matutunaw sa sabaw ng pares at sa tiyan ng ibang tao. Ang walang awang desisyon ay mabilis na ginawa. Hindi na si Mang Tonyo Alvarez ang isang taong natatakot matapos hindi sinasadyang makapatay. Siya ay lubos nang naging isang demonyo. Isang tunay na butcher na kumilos ng may nakakapanindig balahibong pagiging kalmado, isang sistematikong paraan na nakakakilabot. Sinimulan niya ang kanyang brutal na plano ng pagtatago ng bangkay sa gabing iyon. Sa buong natitirang bahagi ng gabing iyon, gabi ng Mayo 16 hanggang umaga ng Mayo 17, 2010, ang maliit, basa at magulo na kusina ng paresan ng Tagumpay ay naging isang tunay na bahay katayan ng tao.
Isang impyerno sa lupa kung saan ang krimen at kabrutalan ay umabot sa sukdulan. Si Mang Tonyo Alvarez, sa kanyang kasanayan bilang isang tao na araw-araw nakikipag-ugnayan sa kutsilyo, cutting board at paghihiwa ng karne ng hayop, ay kumilos ng may pamamaraan at propesyonal na nakakatakot. Kinaladkad niya ang halos hubad na bangkay ni Ginang Sara Cortez. Marahil ay gumulo ang kanyang damit o tinanggal ang bahagi nito sa panahon ng pag-aaway o dahil sa orihinal na balak ni Tonyo. Naghahasain siya. Ang detalyeng ito ay hindi malinaw na sinabi ni Tonyo sa kanyang pahayag mula sa sahig patungo sa malaking stainless steel table kung saan karaniwan niyang hinihiwa ang pares araw-araw. Kinuha niya ang kanyang set ng mga espesyal na kutsilyo. Ang malaking kutsilyo na may makapal na talim na ginagamit sa paghihiwa ng buto. Ang matalim na kutsilyo na ginagamit sa paghihiwa ng karne. Ang manipis na talim na kutsilyo na ginagamit sa paghihiwa ng karne para sa pares. Ang unang trabaho na kanyang ginawa ay ang paghihiwalay ng mga bahagi ng katawan. Alam niya na hindi lahat ng bahagi ng katawan ng tao ay madaling maitago sa pamamagitan ng paghahalo sa karne ng pares na ibinebenta sa mga customer. Kailangan niyang paghiwalayin ang mga bahagi na maaaring iproseso sa ganitong paraan at ang mga bahagi na mas mahirap iproseso at nangangailangan ng ibang paraan ng pagtatago. Nang may hindi maiisip na pagiging malamig sa bangkay ng dalaga, na ilang oras lang ang nakalipas ay kanyang kasintahan, sinimulan ni Tonyo ang paghihiwa ng karne. Ginamit niya ang matalim na kutsilyo upang tanggalin ang lahat ng malambot na bahagi ng karne sa mga lugar tulad ng hita, braso, likod, at tiyan ng biktima mula sa kalansay. Ang kanyang mga galaw ay mabilis, determinado, at tumpak sa bawat hiwa, nang walang anumang panginginig o takot na parang naghihiwa siya ng isang malaking pares at hindi ng bangkay ng tao. Matapos mahiwa ang halos lahat ng malambot na karne, ginamit niya ang espesyal na kutsilyo sa paghihiwa at maingat na hiniwa ang lahat ng karne na iyon ng pantay na manipis. Sinisikap na gawin ng mga ito na magkapareho ang laki at hugis sa mga hiwa ng karne ng pares na karaniwan niyang ibinebenta sa mga customer. Pagkatapos, ibinuhos niya ang lahat ng hiniwang karne ng tao sa malalaking asul at pulang plastic containers kung saan naroroon na ang 12-dosenang kilo ng sariwang karne ng pares na hiniwa rin ng manipis, naghihintay na i-marinate para sa pagbebenta. Kinabukasan, hindi siya nag-atubiling magdagdag ng maraming uri ng pampalasa na may malakas na amoy at lasa sa pinaghalong karne na iyon. Sunod-sunod na dakot ng giniling na tanglad, mainit na hiniwang sili, dinurog na bawang, giniling na luya, isang malaking dami ng mabangong 5-spice powder, patis, asukal at MSG. Ibinaba niya ang kanyang manggas at ginamit ang kanyang hubad na mga kamay upang haluin ang lahat sa mga plastic containers. Tiniyak niya na ang mga mapusyaw na pink na piraso ng karne ng tao ay lubos na nakahalo at hindi na makikilala sa pagitan ng mga maitim na pulang piraso ng karne ng pares, at ang lahat ay nabalutan ng isang makapal na layer ng pampalasa na may malakas na amoy. Sapat na upang itago ang anumang kakaibang amoy o kulay na kahina-hinala. Maingat niyang inihanda ang mga espesyal na lalagyan ng karne ng pares na ito, handa na para ibenta sa mga walang malay na customer kinabukasan. Susunod, kailangan niyang iproseso ang mga bahagi ng bangkay na mas mahirap itago sa pamamagitan ng paghahalo. Ito ang ulo na may mahaba at itim na buhok ng biktima, ang dalawang maliliit na kamay at dalawang maliliit na paa, ang mga panloob na organo matapos itong alisin, at ang malalaking buto tulad ng femur, humerus, ribs at spine. Alam niya na hindi maaaring gilingin ng maliliit o ihalo ang mga bahaging ito sa karne ng pares. Nagpasya siyang pansamantalang itago ang mga ito sa isang lihim na lugar at pagkatapos ay humanap ng paraan upang itapon ang mga ito sa hinaharap. Ginamit niya ang malalaking itim na plastic bags, ang uri ng makapal na trash bags na karaniwan niyang ginagamit sa kainan, at maingat na binalot ang bawat bahagi ng bangkay. Binalutan niya ng maraming layers ng adhesive tape ang mga plastic bags upang maiwasan ang amoy at mga decomposing fluids na lumabas. Pagkatapos,
Binuksan niya ang pinto ng malaking pang-industriya na freezer ng kainan, kung saan puno ito ng buong frozen meat at mga buto ng pares na ginagamit sa sabaw. Ipinasok niya ang mga itim na plastic bags na naglalaman ng mga bahagi ng bangkay ni Sarah sa loob ng freezer. Sinadyang itago ng basta-basta sa pagitan ng mga frozen meat blocks at iba pang pagkain. Umaasa siya na walang sino mang makakatuklas ng nakakakilabot na lihim na nakatago doon. Plano niyang humanap ng angkop na oras, marahil sa hating gabi, ilang araw pagkatapos, kapag humupa na ang lahat. Palihim na itapon ang mga pakete na ito sa isang malayong dump site o ihagis sa isang liblib na ilog. Sa wakas, ang mga natitirang bahagi matapos ang paghihiwa ng karne at paghihiwalay. Ang maliliit na piraso ng karne, balat, tendons, taba na nakadikit pa sa buto, at maging ang mas maliliit na buto tulad ng ribs at shoulder blades. Para sa mga ito, nagpasya si Tonyo na gamitin ang huling ngunit pinaka-epektibong kasangkapan sa pagtatago ng bakas, ang high-power industrial meat grinder. Walang awa niyang inihagis ang lahat ng nakakakilabot na piraso na iyon sa malaking stainless steel funnel ng grinder. Pinindot niya ang power switch. Ang ugong ng electric motor ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kusina. Kasama nito ang nakakakilabot na kalampag at paggiling habang ang matatalim na stainless steel blades ay mabilis na umiikot. Ginigiling ang lahat sa isang makapal, malapot at maitim na kayumangge na pinaghalong walang malinaw na hugis. Ginawa niya ito ng mekanikal at walang emosyon, nang walang anumang panginginig ng kamay o pagpapakita ng damdamin. Matapos gilingin ang lahat ng natitira, gumamit siya ng isang malaking plastic bucket upang saluhin ang kasuklam-suklam na makapal na pinaghalong iyon at pagkatapos ay lumapit sa tanging drainage opening sa sahig ng kusina. Direktang ibinuhos niya ang lahat ng iyon sa drain opening. Binuksan niya ang gripo at ibinuhos ang malakas na agos ng tubig sa loob ng mahabang panahon. Umaasa na tatangayin ng wastewater ang lahat ng huling bakas ng krimen palayo sa pinangyarihan at matutunaw sa drainage system. Hindi niya inakala na ang kilos na ito ay hindi sinasadyang lilikha ng isa pang hindi mapagkakaila na ebidensya nang ang makapal na organic waste matter ay bumara sa tubo at matuklasan sa hinaharap. Matapos ang sistematiko at brutal na pagproseso ng bangkay, bumaling si Tonyo sa pagproseso ng mga natitirang personal na gamit ng biktima. Ang green uniform ng empleyado na puno ng dugo at mantsa mula sa panahon ng krimen at pagtatago, ang maliit na asul na butterfly-shaped hair clip, at pinakamahalaga, ang ID card na may pangalang Sarah Cortez na maaaring direktang tumukoy sa pagkakakilanlan ng biktima. Kinolekta niya ang lahat ng mga gamit na ito at mabilis na isinilid sa isa pang itim na plastic bag. Balak niyang dalhin ang bag na ito kasama ang mga plastic bags na naglalaman ng mga bahagi ng bangkay sa freezer upang itapon sa hinaharap. Ngunit marahil dahil sa matinding pagod, tensyon at gulat matapos ang mahabang gabi ng pagsasagawa ng nakakakilabot na krimen, pansamantala niyang ibinato ang plastic bag sa isang madilim na sulok sa likod ng malaking asul na plastic ice chest sa kusina at pagkatapos ay nakalimutan ang pag-iral nito. Isang nakamamatay na pagkakamali. Isang mahalagang ebidensya ang hindi sinasadyang naiwan sa crime scene at matutuklasan ng kanyang sariling asawa. Pagkatapos noon, ang huling trabaho at hindi rin gaanong mahalaga sa plano ng pagtatago ng krimen ay ang paglilinis ng lahat ng bakas sa crime scene. Ginamit niya ang lahat ng natitirang concentrated bleach sa kainan, hinaluan ng malinis na tubig, at pagkatapos ay ginamit ang matigas na brush at rag upang baliw na linisin ang luma at tiled kitchen floor. Ang mga dingding na itim sa usok at grasa kung saan tumalsik ang dugo, ang malamig na stainless steel preparation table, ang makapal na cutting board na nabasa na ng dugo at karne, ang set ng kutsilyo na ginamit sa krimen, at maging ang industrial meat grinder na kararating lang gamitin. Linisin niya ito ng maraming beses, binuhusan ng tubig ng hindi mabilang na beses, sinisikap na burahin ang lahat ng bakas ng dugo na makikita ng mata at alisin ang matindi at kakaibang amoy ng pagkamatay sa pinangyarihan ng pagpatay at pagdismemberment. Ang matindi at matalim na amoy ng bleach ay kumalat sa buong masikip na kusina,
Pansamantalang tinatakpan ang iba pang mabahong amoy, ngunit ito rin ang naging isang kakaibang senyales. Isang kakaibang amoy na magdudulot ng atensyon at pagdududa sa kanyang asawa nang sorpresahin siyang bisitahin kinabukasan. Nang matapos na ang pansamantalang paglilinis ng crime scene, sumisikat na ang araw sa labas. Tiningnan ni Mang Tonyo Alvarez ang kanyang kusina. Mukhang bumalik na sa normal ang lahat at nakakagulat na malinis kumpara sa ibang araw. Pagod na pagod siya. Kapwa pisikal at mental ay ubos na matapos ang mahabang gabi ng pakikipaglaban sa krimen. Bumagsak siya sa nag-iisang plastic chair sa sulok ng kusina. Hinihingal na parang katatapos lang ng isang labanan para sa buhay. Natapos na niya, nakapatay na siya, at natapos na niya ang pagtatago ng bangkay sa paraan na sa tingin niya ay pinaka-perpekto. Naniniwala siya na ang kanyang krimen ay naisagawa ng lihim na si Ginang Sara Cortez ay mula ngayon ay ituturing na lamang na isang dalaga na misteryosong nawawala na walang sino man ang makakahanap sa kanya. At ang pinaka-nakakakilabot, ang pinakamalinaw na nagpapakita ng matinding kawalan ng pagkatao ni Mang Tonyo Alvarez ay naganap pagkatapos, ilang oras lamang matapos niya isagawa ang brutal na pagdismemberment. Matapos ang maikling pahinga, maikling paliligo upang alisin ang amoy ng dugo at bleach sa kanyang katawan, hindi siya nagpakita ng anumang takot, pagsisisi o intensyon na isara ang kainan upang itago ang krimen. Kalmado niyang isinuot ang malinis na damit. Inihanda ang lahat ng kailangan para sa isang bagong araw ng negosyo tulad ng dati. At eksaktong alas 7 ng umaga ng Mayo 17, ilang oras lamang matapos ang nakakakilabot na gabi, siya mismo ang nagbukas ng rolling steel door ng Parisan ng Tagumpay, handa na salubungin ang mga unang customer ng araw. Pinanatili pa rin niya ang kanyang seryoso, tahimik na mukha. Mabilis pa rin siyang tumanggap ng mga order ng customer. Siya mismo ang pumasok sa kusina upang kumuha ng bawat ladle ng mabangong sabaw ng pares na may halamang gamot mula sa malaking kaldero na kumukulo sa kalan. At siya, sa kanyang mga kamay na nabasa ng dugo ng biktima noong gabing iyon, nang walang anumang panginginig o pagduduwal, ay kalmadong kinuha ang puno ng karne ng pares mula sa mga plastic containers na nilagyan na ng pampalasa. Ang karne ng pares na ngayon ay kasuklam-suklam na hinaluan ng bahagi ng karne ng empleyadong si Ginang Sara Cortez na kanyang katatapos lang patayin at dinala sa mesa upang ihain sa mga walang malay na customer nang walang kaalam-alam. Pinanood niya silang masayang kumakain at nag-uusap sa paligid ng umuusok na kaldero ng paresan nang walang anumang bakas ng kasalanan o takot sa kanyang puso. Lubos siyang naniniwala na ang kanyang krimen ay natutunaw ng pinakaligtas na paraan na talagang nakagawa siya ng isang perpektong kaso na walang bakas. Ang kilos na iyon ay hindi lamang simpleng pagtatago ng kasalanan, kundi isang matinding hamon sa moralidad ng lipunan, sa batas at sa pagkatao ng tao. Ginawa niya ang kanyang pinaghirapang kainan na isang tunay na impyerno sa lupa, kung saan ang krimen at kabrutalan ay natatakpan sa ilalim ng isang nakakapanindig balahibong normal na balat. At ipinagpatuloy niya ang kasuklam-suklam at brutal na kilos na iyon sa susunod na araw, Mayo 18, hanggang sa ang kanyang hindi maitago na krimen ay hindi sinasadyang nabunyag ng kanyang sariling asawa sa matinding gulat, ang agarang pag-aresto kay Mang Tonyo Alvarez sa pinangyarihan ng Parisan ng Tagumpay, kasama ang mga paunang nakakakilabot na natuklasan sa loob ng kusina, ang plastic bag na naglalaman ng personal na gamit ng nawawalang biktima, ang mga piraso na pinaghihinala ang kuko ng tao na halo sa minced meat ay hindi maaring itago ng matagal mula sa atensyon ng publiko. Bagamat sinikap ng pulisya na mahigpit na isara ang crime scene at limitahan ang paunang impormasyon para sa layunin ng investigasyon, ang insidente na naganap sa kalagitnaan ng araw, sa isang abalang kainan na matatagpuan sa isang malaking kalsada, kasama ang magulong pagtakbo ng 12-dosenang customer at ang nakakasakit na sigaw ng pagpatay mula mismo sa asawa ng may-ari, ay nagdulot ng mabilis na pagkalat ng balita
tungkol sa isang napakaseryosong kaso ng pagpatay na may bilis ng kidlat sa komunidad ng San Juan. Sa simula, ito ay mga haka-haka lamang, mga kwento na isinasalaysay ng may gulat at takot sa pagitan ng mga nakasaksi o nakarinig. Nag-uusap ang mga tao tungkol sa may-ari ng parisan ng Tagumpay na inaresto ng pulisya dahil sa hinalang pagpatay. Marahil ay pinatay ang dalaga na si Ginang Sara Cortez na nawawala ilang araw na ang nakalipas. Ngunit nang magsimulang lumabas ang mas nakakakilabot na detalye mula sa crime scene investigation, kahit na hindi opisyal na impormasyon na ipinapasa lamang sa pagitan ng mga tao, ang insidente ay talagang naging isang nakakakilabot na lindol na lumampas sa lahat ng pinakamasamang imahinasyon. Ang bulong-bulungan na hindi lamang pinatay ni Tonyo ang isang tao, kundi dinismember din ang biktima, at maging hinalo ang karne ng tao sa karne ng pares upang ibenta sa mga customer ay nagsimulang kumalat na parang isang epidemya na nagdudulot ng matinding takot at pagkasuklam. Dahil sa init ng opinyon ng publiko at ang partikular na brutal na katangian ng kaso, kinailangan ng pulisya ng Batangas na magbigay ng paunang opisyal na impormasyon upang pakalmahin ang publiko at gabayan ang impormasyon. Ilang araw matapos mahuli si Mang Tonyo Alvarez at umamin sa krimen, isang maikling press conference ang isinagawa. Bagamat limitado pa rin ang impormasyon na ibinigay, iniiwasan ang pagpasok sa napakakilabot na detalye na maaaring magdulot ng matinding gulat sa lipunan. Ngunit ang opisyal na kumpirmasyon tungkol sa kilos ng pagpatay, pagdismemberment at lalo na ang kilos ng paghahalo ng karne ng tao sa pagkain na ibinebenta sa mga customer ni Mang Tonyo Alvarez ay sapat na upang lumikha ng isang tunay na media storm. Ang kaso sa parisan ng Tagumpay ay agad na naging pinakamainit na paksa sa lahat ng media outlets sa buong bansa. Ang mga pangunahing pahayagan mula sa print hanggang sa online ay sabay-sabay na naglathala ng impormasyon tungkol sa kaso na may nakakapanindig balahibong at nakakakilabot na mga headlines na sumasalamin sa antas ng nakakakilabot at kawalan ng pagkatao ng krimen. Ang mga headlines tulad ng nakakakilabot na kaso ng pagpatay sa parisan ng San Juan, walang awang may-ari ng kainan, hiniwa ang dalaga at hinalo sa pares na ibinebenta sa mga customer, natuklasan ang mga bahagi ng bangkay ng tao sa freezer ng paresan ay lumabas ng prominente sa front pages ng maraming respetadong pahayagan. Ang nilalaman ng mga artikulo, bagamat sinikap na panatilihin ang pagiging makatwiran sa pananalita ayon sa regulasyon, ay hindi maiwasang ilarawan ang mga pangunahing brutal na detalye. Ang masamang motibo ng pag-ibig, ang brutal na kilos ng pagpatay, ang malamig na proseso ng pagdismemberment, at ang kasuklam-suklam na kilos ng paggamit ng mga customer bilang kasangkapan sa pagtatago. Mabilis na kumalat ang impormasyon sa social media, kahit na hindi pa ito kasing popular ngayon. Ang mga online forums ay naging paksa ng mainit na diskusyon at komento sa bawat araw-araw na kwento ng mga tao sa buong bansa. Ang galit, pagkasuklam, gulat, at maging ang takot ay bumalot sa psychology ng lipunan. Hindi makapaniwala ang mga tao na ang isang krimen na may ganitong antas ng kabrutalan ay maaaring maganap mismo sa gitna ng isang tila mapayapang lipunan, mismo sa isang simpleng kainan na maaaring pinuntahan nila o ng kanilang mga kaibigan. Ang kaso ay umabot sa pinakabasik na takot ng tao, ang takot na hindi sinasadyang makakain ng karne ng tao. Ang direkta at pinakamadaling makikitang kahihinatnan ng kaso ay ang malawak na negatibong epekto sa food service industry, lalo na sa mga kainan na espesyalista sa pares o mga katulad na putahe. Agad matapos ang pagkalat ng detalyadong impormasyon tungkol sa kaso, isang wave ng pag-aalala, takot, at maging ng boycott ang bumalot sa mindset ng mga consumer. Maraming paresan sa buong probinsya ng Batangas, Metro Manila at mga kalapit na probinsya, bagamat walang anumang kinalaman sa kaso sa paresan ng Tagumpay, ay biglang nawalan ng customer ng matindi, hindi pa kailanman nasaksihan. Ang larawan,
ng umuusok na kaldero ng pares na dating paboritong pagkain ng maraming tao, ay ngayon ay nagdudulot ng nakakakilabot at nakakakilabot na mga associations. Ang malabo ngunit makapangyarihang takot na baka hindi sinasadyang makakain ng karne na hindi alam ang pinagmulan o maging karne ng tao. Kahit na ito ay isang medyo paranoid at irrational thought, sapat na ito upang magdulot ng pagduduwal at takot sa maraming tao at hindi na maglakas loob na pumasok sa anumang paresan. Ang industriya ng pares na medyo umuunlad sa panahong iyon ay dumanas ng matinding pinsala, isang matagal na paghihirap sa mahabang panahon pagkatapos dahil lamang sa baliw na krimen ng isang individual. Ngunit ang mga tao na dumanas ng pinakamatinding direkta at masakit na psychological impact ay ang mga customer na hindi sinasadyang kumain sa paresan ng tagumpay sa loob ng dalawang nakakakilabot na araw, Mayo 17 at 18, 2010, ang panahon na inamin ni Mang Tonyo Alvarez na nagsimula siyang ihalo ang karne ng biktima sa karne ng pares upang ibenta. Nang malaman ang nakakakilabot na katotohanan na ang masarap, mayaman sa lasa ng halamang gamot na pares na kanilang masayang kinain kasama ang pamilya at mga kaibigan sa kainan ay maaaring nahaluan ng karne mismo ng kawawang empleyado na si Ginang Sara Cortez. Maraming tao ang dumanas ng matinding mental breakdown na hindi nila matanggap. Nandidiri sila sa kanilang sarili dahil hindi sinasadyang nakakain ng karne ng tao. Ang pakiramdam ng kasalanan, kahit na sila ay lubos na walang sala, ay patuloy na bumabagabag sa kanilang isip. Maraming tao ang nakaranas ng matinding psychological at physical reactions, patuloy na pagsusuka sa loob ng maraming araw sa tuwing iisipin ang paresan, nawawalan ng tulog sa loob ng maraming linggo, matinding pagbaba ng timbang, at palaging nakakaramdam ng pagkabalisa at takot. Ang ilang tao, lalo na ang mga babae at bata, ay kinailangan pang humingi ng tulong sa mga psychiatrists at psychologists para sa counseling at treatment ng matinding psychological trauma. Ang nakakakilabot na obsession na hindi sinasadyang naging bahagi ng proseso ng pagtatago ng kasuklam-suklam na krimen ng butcher na si Mang Tonyo Alvarez ay bumagabag sa kanila sa loob ng mahabang panahon at naging isang psychological scar na mahirap burahin ng ganap. Ang kaso ay hindi lamang kumuha ng buhay ng isang dalaga, kundi nagdulot din ng takot, pagkasuklam at malalim na psychological damage sa daan-daan, maging libu-libong iba pang walang malay na tao na nakapunta sa kainan na iyon. At sa gitna ng bagyo ng pagkabigla ng publiko, ang galit ng lipunan at ang obsession ng mga indirect victims. Mayroong isang babae na nag-iisa na humaharap sa isang trahedya na mas nakakakilabot at mas mahirap ng doble. Ito ay si Aling Beth Alvarez, asawa ng salarin na si Mang Tonyo Alvarez, at siya rin ang unang nakatuklas ng nakakakilabot na krimen ng kanyang asawa, ang buong tapang na nag-ulat sa pulisya. Para kay Aling Beth, ang shock na naganap noong hapon ng Mayo 19 ay hindi lamang simpleng pagtuklas na niloko siya ng kanyang asawa o nakagawa ng pagpatay. Ito ay isang lubos na pagbagsak ng buong mundo na kanyang pinaniwalaan, minahal at binuo. Ang lalaking lubos niyang minahal, pinagsamahan sa loob ng maraming taon at pinagdaanan ang maraming paghihirap upang makabuo ng negosyo, ang ama ng kanyang bagong silang na sanggol na buong puso niyang inalagaan. Siya ay isang demonyo na nagkukubli sa balat ng tao, na may kakayahang magsagawa ng mga brutal at walang awang kilos na hindi maiisip mismo sa kusina na karaniwan niyang pinupuntahan. Matapos makatakas mula sa kainan sa matinding gulat at magulat sa pulisya, si Aling Beth ay halos nawala ng lakas, kapwa pisikal at mental. Dinala siya sa bahay ng kanyang ina upang pansamantalang ihiwalay mula sa crime scene at upang alagaan at bigyan ng suporta ng kanyang mga kamag-anak sa mahirap na panahong ito. Ngunit hindi kailanman naging mapayapa ang kanyang isip. Hindi lamang siya asawa ng isang kilalang mamamatay tao na kinukondena ng buong lipunan, kundi siya rin ang hindi sinasadyang nakasaksi
ang personal na nakakita ng mga unang bakas ng kasuklam-suklam na krimen na iyon. Ang halos naging susunod na biktima kung hindi siya nakakagat sa kamay ng kanyang asawa at nakatakas. Ang mga larawan na bahagya niyang nakita sa kusina noong araw na iyon, ang itim na plastic bag na nagpapakita ng green uniform at ang pamilyar na asul na butterfly-shaped hair clip ng empleyadong si Ginang Sara Cortez. Ang mga kahina-hinalang maputing piraso na halo sa minced meat na hinihiwa ng kanyang asawa ay naging nakakakilabot na mga imahe na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip araw at gabi kahit sa maikli at magulo niyang pagtulog. Hindi niya makalimutan ang matindi at kasuklam-suklam na amoy ng dugo at ang matalim na amoy ng bleach sa kusina. Hindi niya makalimutan ang nagbago ang kulay ng mukha ni Tonyo na puno ng galit, ang nagniningas na mga mata na puno ng pagpatay, nang malaman niyang nabunyag ang kanyang krimen. At ang pinaka-nakakasakit, pinaka-nakakasuka, at pinaka-bumabagabag kay Aling Beth, ang dahilan kung bakit niya naramdaman ang kasalanan kahit na siya ay lubos na walang sala, ay ang katotohanan na ang kanyang asawa, si Mang Tonyo Alvarez, ay naging napakawalang awa na hinaluan ang karne ng biktima sa karne ng pares upang ibenta sa mga customer. Sa loob ng 2 araw, hindi niya matanggap ang shock na maaaring siya mismo sa mga nakaraang pagkakataon na nagdala siya ng pagkain sa kanyang asawa kahit na hindi siya direktang kumain sa kainan o ang kanyang mga kaibigan at kapitbahay, ang mga walang malay na customer na nagtiwala sa kainan ng kanyang pamilya ay hindi sinasadyang nakakain ng nakakakilabot na karne ng tao ng walang kaalam-alam. Ang pag-iisip na iyon ay nagdulot sa kanya ng matinding pagduduwal, nakakaramdam ng matinding kahihiyan at pagkapahiya dahil sa walang awang kilos ng kanyang asawa. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang publiko, ang mga kapitbahay at ang pamilya ng biktima na si Ginang Sara Cortez. Si Aling Beth, isang babae na katatapos lang manganak, na mahina pa ang katawan, ay humarap sa isang napakalaking at biglaan na psychological shock at mabilis na nahulog sa matinding depresyon at gulat matapos ang kaso. Nawalan siya ng tulog ng matagal at madalas nakakakita ng nakakakilabot na bangungot, sumisigaw ng napakalakas sa hating gabi. Natakot siyang makipag-ugnayan sa mga estranghero, natakot sa mga mapanuri at mapanlait na tingin ng mga kapitbahay at natakot maging sa mga tsismis sa likod. Nakaramdam siya ng kahihiyan at pagkapahiya dahil sa brutal na kilos ng kanyang asawa. Hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag sa kanyang maliit na anak sa hinaharap ang tungkol sa makasalanan at brutal na ama nito. Ang kinabukasan ng mag-ina ay naging malabo at madilim. Ang nakakakilabot na obsession sa nangyari. Ang pagsisisi sa konsensya, kahit na siya ay lubos na walang sala at ang matinding presyon mula sa opinyon ng publiko ay nagdulot ng malubhang pagbagsak sa mental health ni Aling Beth. Kinailangan niya ang espesyal na pangangalaga ng kanyang pamilya sa kanyang ina at ang interbensyon at intensive psychological treatment ng mga doktor sa loob ng mahabang panahon pagkatapos upang unti-unting makabangon mula sa napakalaking mental crisis na to. Ang kaso ay hindi lamang nagtapos sa maikling buhay ng dalaga na si Ginang Sara Cortez. Inilibing ng lubusan ang kinabukasan ng salarin na si Mang Tonyo Alvarez, kundi nag-iwan din ng malalim na sugat sa puso na hindi kailanman ganap nagagaling sa kaluluwa ng kawawang asawa at ina na si Aling Beth Alvarez. Patuloy siyang babagabagi ng imahe ng kusina ng demonyo at ng hindi mapapatawad na krimen ng kanyang asawa na lubos niyang minahal at pinaniwalaan. Habang ang publiko ay galit na galit pa rin at ang mga indirect victims ng kaso ay nakikipaglaban sa nakakakilabot na obsession, patuloy na isinagawa ng pulisya ang kanilang trabaho ng tahimik ngunit mabilis. Ang case file ni Mang Tonyo Alvarez na puno ng hindi mapagkakaila na physical evidence, tumpak na scientific analysis at lalo na ang detalyadong pag-amin ng salarin mismo ay mabilis na natapos.
Ang walang awang butcher na nagkukubli sa balat ng may-ari ng paresan ay haharap na sa huling at pinakamahigpit na paghuhusga ng batas para sa mga heinous at walang awang krimen na kanyang nagawa. Matapos ng Criminal Investigation and Detection Group ng Pulisya ng Batangas ang investigation report at inilipat ang buong case file kasama ang akusado na si Mang Tonyo Alvarez sa prosecutor's office sa parehong antas, mabilis na isinagawa ang susunod na yugto ng paglilitis. Ang partikular na seryoso, brutal, at walang awang katangian ng kaso pagpatay, pagdismemberment, at pagkatapos ay paghahalo ng karne ng biktima sa pagkain na ibinebenta sa mga customer ay nagdulot ng matinding galit sa buong bansa na nangangailangan ng mabilis at mahigpit na pagpapatupad ng batas upang parusahan ang salarin at ibalik ang kaayusan. Matapos maingat na suriin ng Prosecutor's Office ng Batangas ang case file na may matibay na physical at scientific evidence, ang resulta ng crime scene investigation, autopsy, DNA analysis, pahayag ng mga saksi, at lalo na ang detalyadong pag-amin ng akusado mismo, mabilis silang naglabas ng desisyon na kasuhan si Mang Tonyo Alvarez sa harap ng Regional Trial Court ng Batangas upang litisin sa maraming seryosong krimen. Ang indictment ay nagbunyag ng lahat ng kriminal na kilos ni Tonyo mula sa kanyang masamang pagnanasa nang nagpapagaling ang kanyang asawa, ang brutal na pag-atake at pagpatay sa empleyado na si Ginang Sara Cortez, hanggang sa brutal na pagdismemberment, pagtatago ng bangkay sa pamamagitan ng paghahalo ng karne ng tao sa karne ng pares, pagbebenta sa mga customer, at pagtatago ng mga natitirang bahagi sa freezer. Binigyang diin ng indictment ang mga nakapagpapalubha na pangyayari na nagtatakda ng parusa, tulad ng pagsasagawa ng krimen sa isang brutal na paraan dahil sa masamang motibo, nais na isagawa ang sexual na akto laban sa kalooban, may katangi ang kriminal at nakagawa ng maraming krimen ng sabay-sabay pagpatay, posibleng panggagahasa o paglabag sa bangkay depende sa huling konklusyon, at paglabag sa regulasyon tungkol sa kalinisan at kaligtasan ng pagkain. Sa mga heinous na krimen na iyon, iminungkahi ng Prosecutor's Office sa korte na ipataw ang pinakamataas na parusa ng Revised Penal Code kay Mang Tonyo Alvarez. Sa panahon ng kanyang pagkakakulong sa Provincial Jail ng Batangas habang naghihintay ng trial date, ang psychology ni Mang Tonyo Alvarez ay medyo komplikado ngunit hindi nagpakita ng tunay na pagsisisi. Matapos ang paunang shock ng mahuli at humarap sa hindi mapagkakaila na ebidensya, mabilis niyang inamin ang kanyang kriminal na kilos. Gayunpaman, kaiba sa pagbagsak, gulat o pagdurusa na karaniwang nakikita sa mga first-time murderers, si Tonyo ay medyo matigas at nakakatakot na kalmado sa buong panahon ng kanyang pagkakakulong at karagdagang pagtatanong. Malinaw niyang isinaysay ang proseso ng krimen at pagtatago nang walang anumang panginginig o labis na pagsisisi. Ang malamig at walang emosyon na pag-uugali na ito ay nagdulot ng pagkagimbal sa mga investigador at jail guards sa kawalan ng emosyon, ang lubos na pagkawala ng pagkatao ng salarin. Tila para kay Tonyo, ang pagkuha ng buhay ng tao, pagdismemberment ng bangkay, at maging ang pagbebenta ng karne ng tao ay hindi isang nakakakilabot na krimen na kasuklam-suklam, kundi simpleng mga aksyon upang lutasin ang mga kahihinatnan ng luhikal at epektibo ayon sa kanyang sira at baluktot na pag-iisip. Ilang buwan matapos lumabas ang kaso at nagdulot ng matinding gulat sa publiko, binuksan ang public trial para sa akusado na si Mang Tonyo Alvarez sa Regional Trial Court ng Batangas sa Court Building. Dahil sa partikular na seryosong katangian at ang matinding interes ng malaking bilang ng publiko, isinagawa ang trial na may pinakamataas na security measures. Simula pa lang ng umaga, daan-daang kuryoso at galit na mamamayan mula sa iba't ibang lugar ang nagtipon sa labas ng courthouse, dala ang mga banners na humihiling ng parusang kamatayan para sa brutal na salarin upang makamit ang katarungan para sa biktima at maging halimbawa sa lipunan. Sa loob ng pinakamalaking courtroom ng Korte ng Probinsya, wala nang bakante. Ang pamilya ng biktima na si Ginang Sara Cortez mula sa Mindoro
ay tahimik na nakaupo sa unang hilera. Hawak ang larawan ng kawawang dalaga. Ang kanilang mukha ay puno ng sakit sa pagkawala ng anak at matinding galit. Maraming reporters mula sa pambansang at lokal na media agencies ang naroroon din, handa na mag-ulat tungkol sa trial na itinuturing na isa sa mga pinaka-nakakakilabot at walang awang kaso na naganap sa lugar. Ang akusado na si Mang Tonyo Alvarez ay inakay ng 2 judicial police officers sa courtroom. Kumpara sa panahon ng siya ay unang nahuli, tila siya ay mas payat at mas maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matigas at walang emosyon na hindi kapani-paniwala. Nakasuot siya ng luma, maitim na asul na prison uniform at lumakad ng medyo matatag sa malamig na posas nang walang anumang pagpapakita ng takot o kahinaan. Sa harap ng maraming taong nakatingin sa kanya ng may galit, tiningnan niya ang buong courtroom at huminto sandali ang kanyang mga mata sa hilera ng pamilya ng biktima, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang damdamin ng pagsisisi, pagdurusa o takot. Ang kalmado at nakakapanindig balahibong pag-uugali ng akusado sa harap ng hinus na krimen ay lalo lamang nagpatindi sa galit ng mga naroroon sa courtroom. Nagsimula ang trial sa pagbasa ng indictment ng kinatawan ng Prosecutor's Office ng Batangas. Ang matibay at malinaw na boses ng prosecutor ay umalingaw-ngaw na muling bumuo ng buong serye ng nakakakilabot na kriminal na kilos ni Mang Tonyo Alvarez. Bawat detalye tungkol sa masamang motibo ng pagnanasa na nagsimula nang nagpapagaling ang kanyang asawa. Ang brutal na kilos ng pag-atake gamit ang pestle na nagdulot ng pagkamatay ng empleyado na si Ginang Sara Cortez. Ang kilos ng panggagahasa sa biktima matapos mawalan ng malay o pagkamatay. At lalo na ang brutal na proseso ng pagdismemberment, paghahalo ng karne ng tao sa karne ng pares na ibinebenta sa mga customer. Pagtatago ng mga natitirang bahagi ng bangkay sa freezer ay ipinakita ng sistematiko at lohikal. Batay sa scientific evidence at hindi mapagkakaila na mga pahayag, ang buong courtroom ay natahimik sa matinding pagkasuklam at galit. Maraming tao ang hindi nakapagpigil sa kanilang malalim na paghinga ng lungkot para sa biktima at ang mga bulungan ng pagkondena sa walang awang salarin na nawalan ng pagkatao. Sa bahagi ng pagtatanong, sa harap ng mga tanong ng judicial panel at ng kinatawan ng prosecutor's office, si Mang Tonyo Alvarez ay medyo kalmado at sumagot ng malinaw at nakakapanindig balahibong. Inamin niya ang lahat ng kanyang kriminal na kilos tulad ng nilalaman ng indictment. Hindi siya nagpaligoy-ligoy, hindi itinanggi ang krimen o sinubukang bawasan ang kanyang responsibilidad. Detalyado niyang isinaysay ang proseso ng krimen at pagtatago ng bangkay na may pantay at walang emosyon na boses, na parang nagkukwento lamang siya ng isang kwento na hindi nauugnay sa kanya at hindi ng isang hinos na krimen na siya mismo ang gumawa. Ang abnormal na matapat na pag-amin na ito, nang walang anumang senyales ng tunay na pagsisisi, ay lalo lamang nagpatindi sa takot ng judicial panel at ng mga dumalo sa trial sa kabrutalan at kawalan ng pagkatao ng salarin. Nang tanungin tungkol sa motibo ng krimen, yumukod lamang si Tonyo at muling inulit ang kanyang mga nakaraang pahayag sa investigasyon na dahil sa hindi natugunan ang kanyang sexual needs at hindi niya napigil ang kanyang sarili sa galit nang tanungin tungkol sa brutal na kilos ng pagtatago ng bangkay sa pamamagitan ng paghahalo ng karne ng tao sa pares na ibinebenta sa mga customer, kalmado siyang sumagot na iyon ang pinakakonvenyente at pinakamalihim na paraan na naisip niya sa oras na iyon ng gulat upang burahin ang mga bakas. Walang anumang salita, walang anumang kilos niya ang nagpakita ng tunay na pagsisisi, ang pagdurusa ng konsensya tungkol sa nakakakilabot na krimen na kanyang nagawa laban sa biktima at sa buong komunidad. Ang bahagi ng debate sa korte ay walang maraming hindi inaasahang o kapanapanabik na detalye. Ang kinatawan ng prosecutor's office na may kapangyarihang mag-usig sa korte ay muling tumayo na may huling akusasyon na puno ng katibayan at malakas.
Malalim at komprehensibo niyang sinuri ang partikular na seryoso, brutal at walang awang katangian ng bawat kriminal na kilos na nagawa ni Mang Tonyo Alvarez. Binigyang diin niya na ang kilos ng akusado ay hindi lamang simpleng paglabag sa sagradong buhay at dangal ng biktima na si Ginang Sara Cortez sa isang brutal na paraan, kundi isang brutal na pagyurak sa lahat ng pinakapangunahing moral at etikal na pagpapahalaga ng lipunan ng tao. Ang kanyang kalmado na pagdismemberment ng biktima at pagkatapos ay walang awang paghahalo ng karne ng tao sa pagkain upang ibenta sa daan-daang walang malay na customer ay isang masakit at walang awang kilos na nagpapakita ng matinding pagwawalang bahala sa buhay ng tao, kalusugan ng publiko at moralidad ng lipunan sa sukdulan. Iginiit ng prosecutor na si Mang Tonyo Alvarez ay ang embodiment ng kasamaan, isang demonyo na nagkukubli sa balat ng tao na lubos ng walang kakayahan na matuto at magbago upang makabalik sa komunidad. Ang pagpapataw ng pinakamahigpit na parusa, ang permanenteng pagtanggal sa akusado mula sa lipunan, ay lubos na kinakailangan, agaran at naaayon sa batas. Hindi lamang upang parusahan ng sapat ang nagawang krimen, kundi upang matiyak din ang kalubhaan ng batas, protektahan ang kaligtasan at moralidad ng komunidad. Kasabay nito, bahagyang maibsan ang sakit at pagkawala ng pamilya ng biktima at ang matinding galit ng buong lipunan. Pinanatili niya ang kanyang posisyon sa pag-uusig at iminungkahi sa judicial panel na ipataw ang pinakamataas na parusa-parusang kamatayan sa akusado na si Mang Tonyo Alvarez para sa lahat ng krimen na nagawa niya. Ang defense lawyer na itinalaga ng korte para sa akusado na si Mang Tonyo Alvarez ay halos walang matibay na argumento upang ipagtanggol o humingi ng pagbabawas ng parusa para sa kanyang kliyente sa harap ng matibay na ebidensya at ang sobrang linaw at brutal na krimen. Ang lawyer ay sinikap lamang na ipahayag ang ilang mga pangyayari na maaaring isaalang-alang na nakapagpapagaan ayon sa batas, tulad ng medyo magandang background ng akusado bago ang krimen, walang criminal record, siya ang pangunahing naghahanap buhay sa pamilya. Ang kanyang asawa ay bagong panganak na may maliit na anak sa mahirap na kalagayan. Lalo na, binigyang diin ng lawyer ang salik na matapat na inamin ng akusado ang lahat ng kanyang kriminal na kilos sa investigasyon at sa trial na nagpapakita ng pagsisisi. Sinikap din ng lawyer na suriin ang psychological factor na sinasabing ang paunang kriminal na kilos ni Tonyo ay bahagyang nagmula sa psychological at physiological suppression sa ilalim ng espesyal na kalagayan na ang kanyang asawa ay bagong panganak at hindi natugunan ang kanyang mga pangangailangan, na nagresulta sa isang biglaan at hindi kontroladong kilos sa simula ng magkaroon ng pagtatalo sa biktima. Gayunpaman, kinailangan mismo ng defense lawyer na aminin na ang brutal at kasuklam-suklam na kilos ng pagtatago ng bangkay pagkatapos ay hindi maaaring bigyang katwiran sa anumang dahilan at nagpakita ng isang walang awang pagiging brutal na mahirap patawarin. Iminungkahi lamang niya sa judicial panel na komprehensibong suriin ang lahat ng pangyayari, isaalang-alang ang pagitan ng kalubhaan ng batas at awa upang bigyan ng akusado ng pagkakataon na mabuhay kahit nasa ilalim ng mahigpit na parusa ng habambuhay na pagkabilanggo. Nang bigyan siya ng pagkakataon ng judicial panel na magbigay ng kanyang huling salita bago mag-deliberate, tumayo ang akusado na si Mang Tonyo Alvarez. Hindi siya umiyak, hindi siya nagmakaawa ng desperado tulad ng maraming ibang akusado nang humarap sa parusang kamatayan. Tahimik lamang siyang nakatayo doon ng matagal at tiningnan ng buong courtroom na puno ng tao. Pagkatapos ay humarap siya sa hilera ng pamilya ng biktima na si Ginang Sara Cortez na tahimik na nakaupo at bahagyang yumukod ng mekanikal. Nauutal niyang sinabi ang huling paumanhin sa pamilya ng biktima para sa heinous na krimen na kanyang nagawa. Inamin niya na ang kanyang kilos ay hindi mapapatawad at tinanggap niya ang lahat ng pinakamahigpit na parusa ng batas. Ang kanyang huling salita ay maikli at malamig, nang walang anumang pagpapakita ng tunay na pagsisisi mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Matapos ang debate at ang huling salita,
Idineklara ng presiding judge na kailangan ng judicial panel ng oras para mag-deliberate. Ang buong courtroom ay natahimik, naghihintay ng huling desisyon na magtatakda ng kapalaran ng brutal na butcher. Ang tensyon ay bumalot at lahat ng tingin ay nakatuon sa nakasarang pinto ng deliberation room. Ang publiko sa labas ay nag-aalangan din, naghihintay ng isang makatarungan at pinakamahigpit na hatol na naaayon sa hindi mapapatawad na krimen. Matapos ang panahon ng deliberasyon ayon sa batas, bumalik ang judicial panel ng Regional Trial Court ng Batangas sa courtroom. Ang buong hall ay natahimik. Ang akusado na si Mang Tonyo Alvarez ay muling dinala sa kanyang posisyon sa harap ng dock. Ang kanyang mukha ay nanatiling matigas at walang emosyon na hindi kapani-paniwala. Tila handa na siya sa pinakamasamang kahihinatnan. Ang presiding judge, isang senior judge na may seryoso at matikas na mukha, ay tumayo at nagsimulang basahin ang hatol. Ang kanyang boses ay malinaw, matibay, nang walang anumang pag-aalangan. Ngunit bawat salita na kanyang binigkas ay may bigat ng katarungan at galit ng lipunan sa harap ng hinos na krimen. Matapos komprehensibong suriin ang case file, ang mga ebidensya na pampublikong sinuri sa trial batay sa resulta ng debate, ang pag-amin ng akusado, at ang mga probisyon ng kasalukuyang batas. Ang judicial panel ay nagpasya simula ng presiding judge. Muling sinuri niya ng sistematiko ang buong pangyayari ng kaso, ang masamang motibo ng krimen na nagmula sa hindi kontroladong personal na pagnanasa. Partikular niyang binigyang diin na ang kilos ng akusado na si Mang Tonyo Alvarez ay partikular na seryoso. Hindi lamang paglabag sa sagradong buhay, katawan at dangal ng biktima na si Ginang Sara Cortez sa isang brutal na paraan kundi malubharing lumalabag sa kaayusan at kaligtasan ng lipunan, moralidad ng tao, at nagdulot ng matinding gulat at galit sa publiko. Ang modus operandi ng akusado ay lubos na brutal, walang awa, nagpapakita ng matinding pagwawalang bahala sa batas at moralidad ng lipunan sa sukdulan. Ang akusado ay walang kakayahan ng matuto, magbago, upang maging isang kapaki-pakinabang na tao sa lipunan. Batay sa mga punto E at N ng paragraph 1 ng Article 93, Article 101 paglabag sa bangkay, at iba pang kaugnay na probisyon ng Revised Penal Code ng 1999, matatag na idineklara ng presiding judge. Ang judicial panel ay nagpasya na ideklara ang akusado na si Mang Tonyo Alvarez na nagkasala sa mga krimen ng pagpatay, paglabag sa bangkay, at paglabag sa regulasyon tungkol sa kalinisan at kaligtasan ng pagkain. Hinatulang parusang kamatayan si Mang Tonyo Alvarez para sa krimen ng pagpatay, ang pinakamataas na parusang pagkakakulong para sa iba pang krimen. Ang pinagsamang parusa para sa lahat ng krimen, malakas na pinukpok ng presiding judge ang marangal na wooden gavel sa mesa at umalingaw-ngaw ang tunog sa buong courtroom na natahimik. Kailangang harapin ng akusado na si Mang Tonyo Alvarez ang pinakamataas na parusa. Ang hatol ng parusang kamatayan ay malinaw na binasa na parang isang huling kalayaan para sa sakit at galit ng pamilya ng biktima at ng buong lipunan. Sa ibaba ng courtroom, maraming tao ang umiyak dahil sa emosyon. Dahil sa wakas, ay naipatupad ang katarungan ng pinakamahigpit. Nagyakapan ang pamilya ng biktima na si Ginang Sara Cortez. Humihikbi, ang kanilang mga luha ay mula sa sakit ng pagkawala ng anak at maging sa ginhawa na pinaparusahan ang salarin. Nang marinig ang huling dalawang salitang parusang kamatayan na binigkas ng matatag, bahagyang nanginginig ang buong katawan ni Mang Tonyo Alvarez. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sandali at pagkatapos ay binuksan muli. Ang kanyang mukha ay nanatiling matigas at walang emosyon na hindi kapani-paniwala. Hindi siya nagpakita ng takot o pagbagsak tulad ng maraming iba pang death row inmates. Tinanggap niya ang huling hatol sa kanya ng malamig, halos walang emosyon. Nagtapos ang trial at si Mang Tonyo Alvarez ay dinala sa prison van patungo sa huling lugar ng kanyang makasalanan at brutal na buhay.
Ang hatol ng parusang kamatayan ay ang hindi maiiwasan at ganap na nararapat na wakas para sa hinus na krimen, para sa kanyang kabrutalan at kawalan ng pagkatao. Nagtapos ang kaso. Ngunit, ang nakakakilabot na obsession tungkol sa butcher na si Mang Tonyo Alvarez at ang paresan ng tagumpay sa San Juan ay mananatiling bumabagabag sa isip ng mga lokal na mamamayan at ng buong bansa sa mahabang panahon. Naging ito ay isang masakit na aral, isang nakakakilabot na babala tungkol sa abis ng krimen at ang hindi maiisip na kabrutalan ng puso ng tao kapag ang mababang pagnanasa ay nagpapalabo sa katinuan at pagkatao. Naipatupad ang katarungan. Ngunit, ang psychological scar na iniwan ng kaso sa komunidad at ang sakit ng mga apektado, lalo na ang asawang si Aling Beth Alvarez at ang kanilang walang malay na sanggol, ay hindi kailanman ganap na mawawala sa paglipas ng panahon.